kanegosyo o kasosyo sa negosyo. Nakaalis ng Pilipinas sina dating Mayor Alice Guo at kanyang mga kasamahan. Bukod dyan, naghihinala si Senator Sherwin Gatchalian na pinagtakpan ng ilang otoridad ang pagtakas ni Guo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung paano nakalabas ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa foreign immigration counterparts, galing na pala ng Bali, Indonesia si Guo bago pa makarating sa Malaysia noong July 18. July 21 naman nang nakuhanan siya sa Kuala Lumpur Airport. Nung araw na yun, papunta na si Guo sa Singapore. Halos isang buwan sa Singapore si Guo na sinasabing nakipagkita pa raw sa kanyang mga magulang at kapatid. Mula Singapore, tumawid pa Batam, Indonesia si Guo sakay ng ferry noong Linggo. Wala pa tayong definite information on how they were able to depart. We are backtracking yung pinagdaanan nila going outside. 1 month na hindi mo alam, nakaalis na pala yung tao. May nagsabi rin sa akin na alam na ito ng BI almost 2 weeks before itong August. I don't think it will take 2 weeks to validate. Importante, mabilis yung action. Bakit itinago yung information sa amin, itinago yung information na yan sa publiko? Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, mga Pogo Big Boss at iba pang business partners ang tumulong umano para makapuslit si Guo at kanyang mga kasama palabas ng Pilipinas. Yan ay sina Zhang Ji at Warren Wu. Si Ji ang presidente habang si Warren Wu naman ang finance officer ng Lucky South 99, ang niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sila raw ang nagbondo at nag-asikaso para magpalipat-lipat ng bansa ang grupo ni Guo. Siya ang nag-book ng mga hotel doon sa Harris Hotel Batam for Sheila Guo, for Alice Guo, for Wesley Guo, and Catherine Cassandra Leong. So siya talagang tumutulong. Also, Warren Wu, the finance officer, the operations officer of Lucky South 99, is also assisting them. Kasama rin daw sa tumulong ang business partners ng dating alkalde na sina Zhang Luijin at Bao Yingli na mga incorporators ng Bao Food Development, ang kumpanyang may-ari naman ng niraid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Kasama rin ang dalawa sa qualified human trafficking complaint at sangkot din sa money laundering case sa Singapore. Ayon pa sa PAOK, kumikilos na ang grupo para makuha ang pera nila mula sa mga niraid na Pogo. Ang ginagawa na po nila ngayon is purely money laundering, how to be able to get their finances, so to speak. Kung hindi pa natin na-freeze, hindi pa natin alam kung nasaan ang mga ito. Mahalaga raw na agad mahuli si Alice Guo bago pa ito makalipat sa iba pang bansa. Kaya ang iniiwasan po ngayon ng PAOK sa pagtulungan natin sa immigration ng Indonesia, Malaysia, and Singapore, even Thailand, ay hindi makatawid ito si Alice Guo papunta ng Cambodia into the Golden Triangle. Kasi pag nakapasok na po yan ng Cambodia, Laos, Myanmar, endgame. Hirapan na tayong kunin po ang mga yan. Sa ngayon, nasa Batam, Indonesia pa rin daw si Alice Guo. Nag-request na ang PAOK sa Interpol na mailagay siya sa Blue Notice. Iniimbisigahan din ng PAOK kung may taga-gobyernong tumulong kay Guo para lumago ang Pogo Hub. Imposibleng wala hong mga kaanib ng mga miyembro ng gobyerno na tumulong po sa kanila, former or current. Kaya nga pang panawagan ng Presidente, heads will roll, former or current. At lalo na po hindi po ako spy. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po.